Kumusta mga kapamilya? May nakakagulat na balita ako para sa lahat ng senior citizens na nanonood ngayon. Alam nyo ba na may batas tayo dito sa Pilipinas na nagbibigay ng cash gift na umabot ng PEP para sa mga senior citizens na umabot sa certain age milestones? Hindi ito biro, hindi ito scam. Ito ay official government program na maraming Filipino families ang hindi pa alam. Ang Centenarian Act of 2016 na ay isang revolutionary law na nag-recognize sa mga elderly Filipinos na naging witness sa history ng ating bansa. Pero, ang nakakalungkot dito ay estimated na 70% ng mga qualified senior citizens ay hindi pa nakaklaim ng benefits. Na ito dahil hindi nila alam na existing na pala ang programa na ito. May mga pamilya ako na nakilala na nag-miss ng opportunity na makakuha ng malaking halaga ng pera, simple, because walang nag-inform sa kanila. Isipin mo na lang kung ang lola o lolo mo ay umabot na sa 80 years old, may cash gift na waiting sa kanila na pwedeng gamitin para sa medical expenses, daily needs o kahit anong important na gastusin. Kung umabot naman sila sa 2 years old, mas malaki pa ang makakuha nila. At kung blessed pa na umabot sila sa 100 years old, ang halaga ng cash gift ay sobrang laki na pwedeng maging malaking tulong sa buong pamilya. Pero hindi lang pera ang makakuha ninyo dito. May mga additional benefits din na kasama sa Centenarian Act na hindi maraming tao ang aware. May mga healthy benefits, may mga special recognitions, at may mga privileges na makakamtan nyo na hindi nyo inaasahan. Ang problema lang ay maraming requirements at procedures na kailangan i-follow para maklaim ninyo ang mga benefits na ito. Dito sa video na ito, detailed na turuan ko kayo kung paano mag-apply, ano ang mga requirements, saan kayo pupunta at ano ang mga consider. Ma-ensure na makakuha kayo ng benefits na deserve ninyo. Hindi lang basta information ito. Ito ay step-by-step guide na tested na ng mga families na successful na nakaklaim ng benefits. Kaya bago tayo mag-start, pakiclick ang like button para mas maraming senior citizens ang makakaalam ng opportunity na ito. Mag-subscribe din kayo at hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng government benefits na available para sa seniors. At share nyo ito sa mga kapitbahay, kaibigan at kamag-anak na senior citizens para sama-sama nating ma-maximize ang benefits na deserve natin. Una sa lahat, gusto ko kayong ma-educate tungkol sa history at background ng Centenarian Act para mas ma-appreciate nyo kung gaano ka-important ang batas na ito. Noong 2016 na, naisip ng aming mga lawmakers na kailangan nating bigyan ng special recognition ang mga senior citizens na naging living witnesses sa mga major events sa kasaysayan ng Pilipinas. Isipin nyo na lang yung mga senior citizens na 80 years old ngayon. Sila yung mga naging saksi sa World War II, sa martial law, sa people power, revolution at sa maraming ibang historical events na naging foundation ng modernong Pilipinas na aming nakikita ngayon. Ang Centenarian Act, officially known as Republic Act, is Zero Animo, ay hindi lang simpleng cash assistance program. Ito ay isang comprehensive recognition system na nag-a-acknowledge sa contributions ng mga senior citizens sa development ng aming bansa. Ang philosophy behind sa batas na ito ay simple. Kung ang mga senior citizens natin ay nag-sacrifice at nag-work hard para sa development ng Pilipinas for decades, dapat naman na ang government ay mag-give back sa kanila sa form ng financial assistance at special privileges during their golden years. Ngayon, usapan natin ang specific amounts na makakuha ninyo under sa Centenarian Act. Kapag umabot kayo sa 80 years old, entitled kayo sa cash gift na musika, hindi ito installment, hindi ito monthly. Ito ay one-time cash gift na pwede nyong makuha once na mag-qualify kayo. Kapag naman umabot kayo sa 85 years old, may additional 15,000 na makakuha kayo. Ang sina years old milestone naman ay may corresponding na 20,000 cash gift. Ang si P8 na 5 years old ay 25,000. At kapag naging centenarian na kayo, meaning umabot na kayo sa 100 years old, ang cash gift ninyo ay umabot na sa PS1,000. Pero hindi lang dito nagtatapos ang benefits. May mga additional perks din na kasama sa Centenarian Act na hindi maraming tao ang aware. Una, kapag naging centenarian na kayo, automatic na kayo ay makakakuha ng Special Plucky of Recognition from the President of the Philippines. Ito ay hindi lang symbolic. Dosin official government, recognition na pwede nyong ipagmalaki at i-display sa inyong tahanan. May mga families na ginagamit nila ito as proof of the longevity at good gen sa kanilang family lineage. Pangalawa,
May mga health C privileges din na kasama sa recognition kapag certified centenarian na kayo. May mga hospitals na nag-o-offer ng priority services para sa inyo. May mga government health facilities din na nag-provide ng specialized care programs para sa mga centenarians. Hindi ito widely advertised pero may mga partnerships ang Department of Health with various medical institutions para ma-ensure na yung mga centenarians ay nakakakuha ng appropriate medical care na suited sa kanilang advanced age. Pangatlo, may mga tax benefits din na available para sa mga centenarians at kanilang families. May mga specific tax exemptions na pwede ma-apply. May mga estate planning benefits na available at may mga inheritance-related advantages na pwedeng ma-maximize. Ang mga benefits na ito ay hindi commonly discussed sa public kasi technical siya. Pero kapag properly utilized, pwedeng mag-save ng significant amount of money sa family. Ang application process naman para sa Centenarian Act benefits ay medyo complex pero manageable naman kapag alam ninyo ang tamang steps. Una, kailangan nyo mag-prepare ng birth certificate nyo na issued ng SA. Ito ay yung most important document kasi ito ang proof ninyo ng exact age ninyo. May mga cases na ang mga old birth certificates ay may discrepancy sa dates. Kaya importante na ma-verify nyo muna kung accurate yung birth certificate niyo bago kayo mag-apply. Pangalawa, kailangan nyo ng valid government-issued E na current at updated. Pwedeng senior citizen E, voters E, passport o kahit anong government. Na naka-reflect yung current information nyo. Pangatlo, kailangan niyo ng barangay certification na nag-confirm na kayo ay resident ng specific na lugar ninyo at na kayo ay indeed ay senior citizen na qualified sa program. Ang fourth requirement ay medical certificate from licensed physician na nag-a-attest na kayo ay physically at mentally capable pa rin at na healthy pa kayo. Despite your advanced age, hindi ito requirement para sa lahat ng age brackets. Pero para sa mga higher age, milestones like 5 at 100, usually required ito para ma-ensure na legitimate yung application. May mga additional documents din na pwedeng hingin, depending sa circumstances ninyo. Kung married kayo, pwedeng hingin ang marriage certificate nyo. Kung may mga children kayo na naging point of contact ninyo sa application, pwedeng hingin ang birth certificates nila to establish relationship. Kung may mga changes sa civil status ninyo throughout your lifetime, pwedeng hingin ang mga supporting documents para sa mga changes na iyon. Ang actual application process ay usually ginagawa sa local government, unit ninyo specifically sa mayor's office or sa social services, department ng city or municipality nyo. May mga designated office para sa senior. Citizen affairs at doon nyo, pwedeng i-file yung application ninyo. Ang processing time ay varies depending sa efficiency ng name ninyo, pero usually umabot ng 30 to 40 days, yung processing period. Ngayon, usapan naman natin yung mga common challenges na na-encounter ng mga applicants sa Centenarian Act benefits. Yung number one challenge ay documentation issues. Maraming mga senior citizens na walang complete birth certificate. O yung birth certificate nila ay may error sa spelling ng name o sa dates. May mga cases din na yung mga old documents ay nasira na o nawala na due to natural calamities o other circumstances. Para sa mga cases na ganito, may mga alternative processes naman na available. Pwede kayong mag-apply ng late registration of birth sa YASE. If wala kayong birth certificate, pwede rin kayong gumamit ng baptismal certificates, school records, or other historical documents as supporting evidence ng age ninyo. Ang key dito ay mag-work closely kayo with the local civil registrar para ma-resolve yung documentation issues ninyo. Yung second common challenge ay bureaucratic delays. Maraming mga ghosts na hindi fully familiar pa sa implementation ng Centenarian Act, kaya may mga delay sa processing ng applications. May mga cases din na yung mga local officials ay hindi aware sa specific requirements ng program, kaya may mga misinformation na nagigive sa mga applicants. Para ma-address ito, importante na educated kayo sa mga provisions ng batas bago kayo mag-apply. Pwede niyong i-download yung copy ng Republic Act is 01 from official government websites para alam ninyo yung exact requirements at procedures. Pwede rin yung makipag-coordinate directly sa Department of Social Welfare and Development. Kung may issues kayo sa local implementation, yung third challenge ay family coordination. Maraming mga senior citizens na hindi na physically capable na mag-handle ng application process. Ila themselves kaya kailangan ng assistance from family members. Pero may mga families na hindi cooperative o hindi available para tumulong sa application process.
May mga cases din na may conflict sa family about who should handle the application o kung paano i-utilize yung benefits once ma-receive na. Para sa mga situations na ganito, pwedeng mag-designate ng authorized representative na mag-handle ng application sa behalf ninyo. Pero kailangan ng proper documentation para sa authorization. Nanado at kailangan na trusted person yung mag-handle ng application ninyo para ma-ensure na ma-receive ninyo yung benefits na deserve ninyo. Ang mga success stories naman ng Centenarian Act ay napakaraming inspiring examples na pwede nyong ma-learn from. May nakilala akong family sa Batangas na ang lola nila ay naging centenarian nung 2 at 20. Nung nag-apply sila sa benefits, hindi lang nila nakuha yung libes cash gift, pero na-feature pa yung lola nila sa local newspaper at naging inspiration sa buong community. Yung pera na nakuha nila ay ginamit nila para sa medical expenses ng lola nila at para sa improvements sa bahay nila para mas komportable yung living conditions ng lola. May isa pang story na narinig ko sa Cebu about sa isang lolo na naging 5 years old at nag-apply sa benefits. Yung 25,000 na nakuha niya ay ginamit niya para mag-start ng small business na naging source of additional income para sa family niya. Ang inspiring dito ay instead na i-spend lang niya yung pera, ginawa niya siyang investment na nag-provide ng long-term benefits sa buong family. Ang mga healthy benefits naman na connected sa Centenarian Act ay hindi widely publicized pero napakahalaga talaga. May mga centenarians na naka-access ng specialized medical services na hindi usually available sa regular senior citizens. May mga partnerships ang Department of Health with geriatric specialists na nag-provide ng comprehensive health assessments para sa mga centenarians. May mga cases din na iyong mga centenarians ay naka-receive ng priority treatment sa mga government hospitals.